Ala? Private school? Lak ng baon. Hindi. Yung issue kasi dito, parang nang pinag-uusapan natin dito, yung kung paano mo siya trinato na may kinalaman sa iyong trauma. Sa ex. Di ba? Yes. So, feeling ko yung issue na dapat mo raise, it's about yung pagpasok sa isang relasyon nang hindi ka pa healed. Yes po, diba? yes po. Kasi pag bit-bit mo talaga yung trauma mo, marami ka talagang maapektuhan mo yung sarili mo, ang iyong pakikitungo sa kanya, ang iyong pagtanggap sa kanya, ang paniniwala mo sa kanya, at sa kabuuan ng inyong relasyon, di ba? Yung bukod dun sa may mga dapat kang sinamahan siya sa laban niya sa buhay, sa kanyang pag-iisa. Kasi ang ini-issue niya, ang pino-point out niya, ang naging issue niya talaga, na kaya siya napagod, yung pag-unawa niya sa'yo, pag ibinabatong mo sa kanya yung mga epekto ng trauma mo sa ibang tao. Yes po. So, that time po, akala ko kasi okay na po talaga ako. Tapos, hindi Teka pa lang, po question pala. lang. Ilang buwan na kayong hiwalay nung ex mo bago mo sinagot siya? Yeah, I think that's a valid question. I told you. I think that's the issue. Diba? Because if she was able to spend an ample amount of time to like realize and Ala! Ba't mo kasi ginanon? yung ganun. 1 year na rin po. One year many na. months. Hindi wala rin kasi may mga tao, Pag hindi ka pa Matagal. minsan sa daling panahon, healed, okay na. Minsan yung iba naman, it took them years. Correct. Or Diba? siniset aside lang yung issue na dapat i-deal. Oo. So, paano yan? Paano ka makakapag-move on doon? Anong kailangan mong gawin? So, nung time po na naging kami po ni Lester, nung nag-move on po ako sa 3 years. So, ayun po, dinistract ko po yung sarili ko. Like, sumali po ako sa mga iba't ibang activities sa school. Yun nga po yung sinabi ko na... Ano mga activities? Katulad ng speed dating. Di ba? yung parang... sa, Jowaan pa rin pala yung pinagkaabala. Di ba? Sa student council po, yung mga organization, affiliations, talagang inano ko po na kailangan pagdating ng gabi, matulog na ako, pagod na ako, para hindi na ako mag-isip. Ganun po. Schoolmate mo ba yung naging ex mo? Hindi po, hindi po. Ay. Pero malapit po sila sa school namin. So nakikita mo palagi? Opo. Ayun. Kailangan mong matutunan yung proseso Opo. at pagdaanan nito. Opo. Kasi yung diversion, isa yung ginagamit natin talaga yan para hindi natin masyadong damahin yung sakit sa panahon na yon. Di ba? Dinadivert Di mo natin. Kunyari, may... Kailangan mo mag-focus, di ba? Magda-divert ka kasi hindi ka pwedeng damahin yung Pero darating ang panahon na kailangan mo talaga siyang iproseso Yes. Kailangan mo iproseso. Pagdaanan mo. Harapin. Ano bang nangyari sa akin? Ano bang naging epekto nito? Di ba? Anong nadulot nito sa akin? Ano bang natutunan ko dito? Nagalit na ba ako sa kanya? Nakapagpatawad na ba ako? Diba? Naiyak ko na ba lahat? Yung kailangan mo kasi talagang pagdaanan yun. Yung lagi binabanggit dito nila, Karil at saka ni Kim, yung stages. Diba? Yes, stages of, process of moving on. So, ayun po, yun po siguro yung mali ko na dinivert ko po yung sa iba yung attention ko na dapat naghihil ako sa sarili ko, dapat kinakamusta ko rin yung sarili ko, dapat umiiyak din ako, ganun. Dapat di ko tinatakpan yung sugat na nangyari. Yeah. Kaya nung sinabi ko yun sa kanya na baka hindi pa ako, naakala ko okay ako, hindi pa po pala. Kasi ganun yung ginawa kong healing stage.